Tatlong miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbitiw sa pwesto matapos mamagit sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa pagsingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Ayon sa Malacanang, kusang nagbitiw ang mga opisyal alang-alang sa delikadesa. Narito ang aking unang balita. Nagbitiw sa pwesto ang tatlong matataas na opisyal ng Administrasyong Marcos. Sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amenah Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang kanilang pagbibitiw. Officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Sa inilabas sa video ni dating Congressman Zaldico, sinabi niyang si Pangandaman ang nagsabi umano sa kanya na iniutos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Kinumpirma umano ito kay Ko ni Yusek Bersamin, nakaanak ng nagbitiw na Executive Secretary. Nitong Biyernes, siginiti Pangandaman na hindi nakialam sa BICAM ang Pangulo at mahigpit nilang sinunod ang budget process. Wala pang pahayag ang mga nagbitiw na Secretary Bersamin at Yusek Bersamin. Kasunod ng pagbitiw ng mga opisyal, itinalaga bilang Executive Secretary si Finance Secretary Ralph Recto. Papalit naman kay Recto bilang Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Si Undersecretary Rolando Toledo naman ang tatayong officer in charge sa Department of Budget and Management. Hindi pa raw personal na nakausap ni Recto si Pangulong Marcos matapos inanunsyo ng palasyo na siya ang papalit bilang Executive Secretary. It was announced. Surprise. Essentially, I think the role of the ES is just governance. So taong bahay ka doon. How do you make improve government services, get the departments to move faster, ensure that we follow the Philippine Development Plan. So palagay ko yun yung role natin. Tingin naman niya sa pagbibitiw ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Giving credence to Zaldico. No, I think he is giving the President the free hand to investigate all the departments. Nasa Senate budget debates si Pangandaman pero hindi nagpaunlak ng panayam. Inaasahang sasalang sa budget debates ang DBM. Si Toledo muna nga harap sa Senado kasama ang ibang senior undersecretary ng kagawaran. I was surprised actually. Nagulat ako. Nanginginig pa nga ako ngayon. I was told only before she leaves because she will attend something in some meeting. Ako daw pinadala yung pangalan. Pero wala pang official so that's why I can answer. Pero sir, are you ready to be OIC? Matagal na tayo sa government. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Go na nagpapasalamat siya sa tiwala ng Pangulo at handa siyang isulong ang fiscal strength at paglago ng ekonomiya ng bansa. Hinimok din ng palasyo ang iba pang miyembro ng gabinete na kung sa tingin nila sangkot sila sa anomalya ay magkaroon ng delikadesa at kusang magbitiw. Pero giit ng palasyo kahit magbitiw sa pwesto ay hindi pa rin sila lusot sa investigasyon. Maging ang Pangulo, hindi rin lusot sa pagsisiyasat. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, nagpasalamat si resigned Budget Secretary Amenah Pangandaman sa tiwala ibinigay sa kanya ng Pangulo. Gayun din na nakatrabaho niya sa DBM. Para kay Pangandaman ang pagiging unang Muslim na budget secretary at nag-iisang babaeng Muslim sa gabinete ang pinakamalaking karangalan ng kanyang buhay. Patuloy raw niyang susuportahan si Pangulong Marcos bilang isang private citizen.